Bawat hayop may espesyal na kakayahan. May abilidad na tanging ang lahi lang nila ang nagtataglay. Para sa mga gagamba, kasanayan sa paggawa ng sapot laban sa kaaway. Kapasidad para protektahan ang mga anak nila. Idagdag pa ang pambihirang bilis. Pati na ang angking kamandag ng iba sa kanila. Mga katangian para ituring silang super spiders. Sa bawat lugar na pinupunta namin, meron kaming namimit at nakikilalang enthusiastic sa mga malilit na nilalang. Itong si Dexter na ito, napaka-passionate niya. Pagdating sa mga spiders, inaaral niya talaga, inoobserbahan lang niya sa kanilang natural na tahanan. May mga sapot. Ito. Yan. May mga sapot din po. Ibig sabihin yan, May nakatira dyan. meron po. Then dito, Tignan natin kung medyo mababaw yung mga lungga nila. Pwede nating masipat. Dito medyo madali na yung clue dito kasi may mga butas na may mga cobwebs. Maya-maya pa, isang tarantula ang mabilis na gumapang papalayo sa amin. Lumabas siya sa kanyang lungga. Ano? sensor sa kamay niyo po. Yun. It's here! Oh my God. Ang unang nagpakita sa amin ngayong araw, isang pink tarantula o mas kilala sa tawag na romblon pink. A female pink tarantula. Okay. So kita mo, nagbe-blend siya sa glove ko. And ito daw yung may kakayanan na tumalon ng 2 meters. Itong sila Dex, sanay na sila dito pero takot na takot pa rin sila humawak. Imagine if I didn't have any gloves, the way it creeps on my arm will give me the goosebumps. Ito mga tarantula ng romblon, napakabilis nilang kumilos. Nung subukan na namin hulihin, tumalon siya ng napakalakas na talon. Oh my God! Bilis! Ang superpower nitong romblon pink na ito is yung bilis ng paglalakad niya. Kita mo yung 4 pairs of legs niya na akala mo remote control na laruan sa sobrang bilis niyang kumilos. That's a juvenile pink tarantula. Nagulat ako, totoo nga, tumatalon siya. Bilis! Ito mga tarantula ng romblon, napakabilis nilang kumilos. And true enough, nung nandun kami sa area kung saan kami nagsusearch ng mga tarantula, may nakita kami isang romblon pink tarantula. Nung subukan na namin hulihin, tumalon siya ng napakalakas na talon. Oh my God! Sa bilis ng batang gagamba na ito, lumundag ito sa pantalon ko para maghanap ng matataguan. Yan, namamahinga siya sa akin. Huwag kang papasok. Huwag kang papasok na noon. Nocturnal ang mga tarantulas, kaya sa gabi sila nag-hunt ng food. Isa ito sa mga superpowers nila dahil pagdating ng gabi, pitch black, pero nahanap pa rin nila yung kanilang pagkain. Pero itong mga gagabang na salungga, kahit gabi or umaga, nakakahanap pa rin sila ng pagkain. Tulad na lang ng nakita ni Dexter. Saan? Parang may patay doon na gagamba din. Ano yun? Pinatay niya? Probably sir, opo. Look at this. Wow, is this a rare instance, Dex, na may nakikita kayong kinakain nila na kapwa tarantula nila?
Yes po, kasi ang SP Romblon is hindi po nag-stay in one place na magkakasama po sila. Parang baby pa ito, no? Hindi ba ito... Juvenile na rin po yan, sir. Juvenile na ito. Yes. Oh, inuya yung ulo. Basa pa, oh, may ano. Una niyang tinatarget pala yung ulo. Kala ko yung abdomen. Ayun. Wow! Ang laki nito! Tingnan natin. Oh. Siguro nagwa-wander around to. Wala siya sa lungga niya, no? I think ito yung tinatawag nilang black tarantula ng Romblon. And nagpapahinga siya dito. Mukhang lalaki ito dahil ang liit ng abdomen niya. Yung male, siya yung nag-wander around. Maaring breeding mode ito, kaya naghahanap siya ng mga females niya. Bihirang makita sa mga lungga ang male tarantula spiders. Madalas kasi silang naglilibot sa iba't ibang lungga para makahanap ng babaeng tarantula na makakapareha. Dahil sa nakakatakot nilang itsura, sa mga galamay nila, nagkakaroon ng misconception. Pero actually, hindi naman sila ganun ka-aggressive. They are peace lovers. Katulad na lang sa Romblon, may nakita kaming isang langgam na lumabas dun sa lungga para maghanap ng pagkain. He was trying to attack the tarantula. Kinakagat-kagat, binabalik-balikan niya. Pero hindi siya pinapansin nitong tarantulang to. So eventually, napagod na itong langgam at na-realize niya na hindi niya kayang talunin ito mag-isa. Same scenario sa Quezon, iba naman yung nakita namin doon, ano? Blue tarantula na dinapuan siya na parang limatic. Pero, imbis na pumalag itong tarantula, pinabayaan na lang niyang gumapang at eventually umalis na yung limatic. Maliliit, pero huwag ismulin. Dahil may mga angking abilidad ang mga gagamba na tsak na nakakamangha. Tulad ng mga tarantula. May ilang superpowers din sila na nakatutulong para sila ay mabuhay sa ating malaking mundo. Kapag nalalagay sa panganib o pangangailangan, even to the point na kailangan nilang kainin yung kapwa nila tarantula, gagawin nila ito dahil meron pa silang natatagong kapangyarihan. They have a super sense, na nararamdaman nila yung bawat kaluskos. Pag a-attack na sila, meron silang posture na ginagawa, no? Inaangat yung kanilang two pairs of front legs. Itong Romblon Black, meron kasi siyang dalawang matatalas na pangil na siyang nag-i-inject ng venom para doon sa kanyang prey. Male pala to, sir. Gusto ko makita yung fangs niya. Ayun, oh, look at that. Oh my God. Look at those fangs, huh? Ayun, oh. Lumalabas. Tignan natin kung... So, I'm holding it very gently. Ang tindi ng kanyang mga fangs, oh. It's time to let you go. Come on, little fellow. Alright. Sa mundo ng mga gagamba, kadalasan mas dominante ang mga babaeng gagamba. Mas agresibo din sila kumpara sa mga lalaking gagamba. Pero yung pagiging agresibo nila, kadalasan para protektahan ang kanilang mga itlog o yung egg sac. Ito ang kanilang superpower. Isa silang supermom dahil sa kanilang remarkable na maternal instinct. The eight-legged mom are usually known to attach their egg packets sa kanilang sapot o minsan bit nila sa kanilang katawan. Hindi iniiwan ng inang redback spider ang kanyang mga itlog o egg sac.
Laman nito ang daang-daang mga spiderlings na nababalutan ng silk na gawa sa kanyang sapot. Kailangan niya itong ilipat malapit sa bukana ng kanyang lungga para hindi ito makain ng mga predators at mas mabantayan niya habang nagpapahinga. Hinila niya ito para ayusin ang pwesto ng kanyang egg sac. Sinubukan niyang buhatin pero matindi ang kapit nito sa mga hibla ng sapot. Kinagat at pinutol niya rin ang nagkabuhol-buhol na sapot. Gumawa siya ng sapot sa harap ng kanyang lungga para malaman kung may magtatangkang pumasok sa kanyang lungga. Mararamdaman niya ito mula sa vibrations ng kanyang sapot. Habang nagpapahinga, ang nanay nagagamba. 2 egg packets yung meron siya eh. Tapansin natin, kanina pa natin siya inoobserbahan. Dito siya palaging nakadikit. Ito yung pinoprotektahan niya. And ito yung lagi niyang iniingatan. Lalayo man siya ng medyo a safe distance from this egg packet, babalik din siya kaagad. May napadaan sa kanyang teritoryo. Nilabas niya ang kanyang mahabang appendages para paalisin ito. Tinutulak niya ito palayo, pero ayaw nitong umalis. Lumabas siya para lagyan niya ng sapot ang kanyang egg sac. Pero tumakbo palayo ang derby spider. Maraming klase ng gagamba ang naninirahan sa ating mga bakuran, pati na rin sa kagubatan. Sa kanilang mumunting mundo, napapakita ang kanilang kakayahan. Makakatangi ang pang-super spider. Sa loob naman ng kuweba, bit-bit ng isang gagamba ang kanyang mga itlog. Para siyang dala-dala na egg packet. It contains baby spiders na bit-bit niya. Buhat niya ito gamit ang kanyang bibig. Dahil medyo sira na ang sapot, buwis-buhay siyang naghahanap ng balanse habang bit-bit ang kanyang mga itlog. Pagkatapos ng 1 linggo, nagbunga na ang pagbabantay ng inang gagamba sa kanyang mga itlog. Yung egg packets, nagbiyak na siya. At yung mga baby spiders, they're all around this area. In the absence of food, sometimes the mother spider will sacrifice itself para siya yung kainin ng mga babies niya. As a mother, grabe rin yung sakripisyo nila sa pag-secure at sa pagbantay ng kanilang mga itlog. Kung kailangan lumaban, gagawin niya para maprotektahan ang kanyang itlog at ang kanyang lungga. Bukod sa pagiging protective mother, perfectionist din siya pagdating sa paggawa ng kanyang web. Kilala ang mga gagamba sa paggawa ng malaki at komplikadong sapot. At kapag gumagawa sila ng web, hindi lang 2 dimensions. Minsan, 3-dimensional pa. Ididikit niya yung kanyang puwet doon sa gusto niyang pagkapitan ng sapot. And then, babalikan niya ito para mas matibay yung web na wini-weave niya.
After niya maglagay ng sapot, nililinis niya yung kanyang web-producing glands gamit ang kanyang mga paa, yung kanyang appendages doon sa likod. Ikikis-kis niya doon yung kanyang mga paa and then lilinisin niya using its mouth. Pinahasa din niya yung kanyang pedipalps. Kahit na protective na ina at magaling sa paggawa ng sapot ang redback spider, hindi pala ito natural na nakikita sa Pilipinas. Natural na nakikita ito sa kontinente ng Australia. Pero mukhang nagpaparami na rin sila dito sa Bukidnon. Nadiskubre ito ng isang residente na si John Iris habang naghahanap ng panglaban na gagamba sa kanilang lugar. Nung una, pumunta kami doon sa parang may bukid. Nakita lang namin yung Black Widow sa parang tangkay ng mais. Kala lang namin normal na gagamba. Kakaiba siya ang gagamba kasi yung likod niya parang ang kinis-kinis. Tapos kinuha lang namin bigla, kala namin iba lang yung gagamba na yun. Pag nanguhuli ka ng gagamba, kamay lang, kinakamay nyo lang. Opo. Nung kinuha na namin, parang nagdadalawang isip ang kunin muna. Kasi baka anong klase ng gagamba yun, baka makagat ako ganun. Baka kasi din yung may poison na gagamba. Hinanap niya ito sa internet at nakitang hawig nito ang Black Widow Spider, na isang makamandag na species ng spider sa Amerika. Ang palatandaan ay ang kulay itim nilang katawan at ang kulay pula na marka sa kanilang abdomen. Kilala rin ito sa tawag na Australian Black Widow. May dalawang posibleng paraan kung paano sila napunta rito. For this species, it has been maybe introduced through like trading. Tao yung naglagay ng spider or nagdala ng spider sa Pilipinas. Another way to disperse naturally from na ginagawa na ng spiders is ballooning. So yung ballooning, science siya sa behavior ng mga spiders na they will be using their silk to anchor na specific place. Tapos, magre-release yan sila ng silk on the air. Tapos, gagamitin nila yung parang balloon yung silk para makalipad sa ibang lugar. Yung behavior na yan, nakakarating sila ng iba't ibang bansa. Kasi parang 5 kilometers yung range pataas. Kaya niyang abutin na flight. Kaya minsan, meron tayong makikita na species ng spider dyan sa Pilipinas na hindi dapat yun yung nila, yung natural range. Yung survival din nila nakadepende kung gaano sila kagaling mag-hunt ng kanilang prey. Pagdating naman sa hunting, expector rin ng mga gagamba. Kailangan nila maging stealthy sa pagkuha at pag-hunt ng kanilang mga prey. Pero merong mga gagamba na hindi lang pangpuno o panglupa. Meron din pwede sa tubig. Katulad ng fishing spider na ito, isda ang pakay niyang hanapin ngayon. Special ability ng ilang spider ang sumisid at maghunting ng pagkain sa ilalim ng tubig. Kaya isa sila sa mga super hunter ng Animal Kingdom. Sa lahat ng superpowers ng mga gagamba, isa ang nananaig. Ang kapangyarihan nilang kontrolin ang populasyon ng iba't ibang insekto. Mga insekto na kadalasan ay nagiging peste sa mga halaman at pananim. Ang impression natin sa mga gagamba, sila yung mga villains, dinilink natin sila sa mga horror, dahil sa kanilang itsura, mga balahibong paa, mga galamay, mga matang rami. Pero in real life, hindi naman talaga sila yung villains or kontrabida. Sila yung actually taga-pag-control ng mga peste. Kaya, mahalaga silang kilalanin at unawain. Marami silang kakayahan at katangian na hindi lang nakakamangha. Hindi nakakatulong rin sa ating kalikasan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.